Alright, good day once again mga kapatid. Kumusta po? Matagal po tayong hindi nakapag-upload dito sa aking channel. Ayan, busy po tayo. So ngayon, for this video mga kapatid, ibibigay ko po sa inyo yung sagot po patungkol po sa isa ko pong kapatid. Customer ko po siya dati, nagtanong po siya sa akin is ano raw yung diskarte patungkol po sa itlog ng pabo na yun. Yung iba daw, nahihirapang lumabas sa kanyang shell. Hanggang crack lang. Tapos, pag tinutulungan niya naman na makalabas sa kanyang itlog, ayun, nagkakaroon po ng problema. Deform yung paa. Minsan, abnormal talaga. So, yan po yung ating sasagutin ngayon. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go. Let's go! Sa ngayon po mga kapatid, ito po yung aking incubator. Sakto po dahil kagabi mayroon pong mga nagsisimula na pong mag-crack. At ngayon, totally nakalabas na po yung iba sa itlog. So ganito po yan mga kapatid. Kung tatanungin nyo, nakadepende po talaga yan sa humidity ng ating incubator. Napakalaking factor po na dapat nating i-consider sa ating incubator is yung kanya pong humidity. Liban sa kanyang temperature, as if naman po talaga yung temperature na hindi lang lalagpas sa 100 Fahrenheit. Dito sa akin, yung gamit ko is 37.4 to 37.9. Ayan. Tapos, dalawang bulb po yung aking ginamit na tig 50 watts. Ayan, dalawang bulb po yan na tig 50 watts. Tapos, yung humidity mga kapatid ng lagayan ng aking tubig ay ganyan lang po kalaki, oh. Ayan. So, pwede nyo itong gawa ng idea or kunan nyo po ng anong tawag dito, comparison sa inyong mga incubator ngayon. Tapos, yung ganyan kalaki mga kapatid is yung kanyang humidity reading yan ay nasa 55 to 70% lang po yan. Pero madalas na pumapalo dito is nasa 64 to 65. Pag ganun kalaki. So, doon po sa tanong ng ating kaibigan is ano po daw yung magandang gawin, remedyo sa kanyang problema na ayun, yung tinutulungan niyang mga itlog is madalas ay may problema. Talagang reject po daw. So dati, yung ginagawa ko mga kapatid is ganito po. Ito po, may tila po ako dito or ito, boxer short na luma. Ayan, binabasa ko po ito mga kapatid. Kumbaga yung basang-basa po talaga. Tapos, akin po itong pinupuna sa itlog. Ayan, ito po. Bago ko po ito itinawid sa inyo mga kapatid, sinubukan ko muna ito ng mga ilang bisis na ginawa ko po. So, kasi nga, ayun nga, yung humidity nito mga kapatid is para po hindi masyadong mataas yung humidity sa ating incubator. Tapos kasi pag may ganito na po tayong itlog, yung may crack na po, kagaya nito, is kailangan natin itong pataasan ng humidity. Ayan. So ngayon, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ba natin magagawa ng paraan yung problema na yon. Ganito po yan mga kapatid. Para po tumaas, hindi po para tumaas yung humidity kasi hindi natin patataasin yung humidity dito sa loob. Para itong mga bagong lagay natin na itlog ay hindi po masira. Kasi once na tumaas yung humidity, dadami yung tubig sa hangin at papasok yan dito sa loob ng itlog. Ang gagawin natin para matulungan po natin yung mga itlog na may kagaya na nito, ipagpalagay natin yung isang batch mga kapatid. Ito, isang batch. Once na may mag-crack na po na isang piraso, pwede po natin yung gawin ito. Basang-basa po ito. Ito na yan, oh. Ay, hindi na napipiga. Ayan. Ang mahirap lang pagtila, hindi kasi masyadong basa talaga. Ganito lang, hindi masyadong basa. So, ayan, ganun lang. May crack po ito mga kapatid. Ito lang isa yung natira. Yan po itong ginagawa ko dati. Pero lately, nagtingin-tingin kasi ako doon sa mga grupo ng incubator. Spray. May nakapagbigay po ng idea na spray daw. Tama. Kasi ito natutuyo. Kumpara sa spray mga kapatid is ganito, basang-basa po talaga. So sa ganitong paraan, matutulungan natin yung shell na ito'y
Tatawag ito lulutong. Madali lang po makalalabas yung ating sisiw na nasa loob ng itlog. So, katunayan, ito na po sila mga kapatid. Kagabi, basta once may mag-crack na po, ayan, basta sabay-sabay lang yung itlog na yon. Once may na-crack, isprihan mo na lahat yung itlog na yon. Yan po yung paraan para yung ating mga pabo ay hindi po madalas nagkakaroon ng split legs. Ayan, kita nyo naman dito. Ayan, mga sisiw. Wala po yung split legs. Yan po yung kagandahan. So, mayroon pong 5 na hindi po siya nag-crack. Hindi naman ako nag-egg handling. Kaya, posible po na ganito talaga yung nangyayari. Ganito lang. Once, pag may nagsimula na po mag-crack, isprihan nyo po. Ganyan kadali. Ito yung dati kong ginagawa, pero kumbaga, matagal, tapos hindi masyadong nababasa. Ganituhin nyo lang mga kapatid. Ito, totally na wala na po talaga siguro ito. Pinakita ko lang sa inyo kung paano. Ayan. So, hindi na tayo magpapataas pa ng humidity sa loob. Kumbaga, babasain lang natin yung itlog sa pag-spray. Tapos ganyan. Takpan. Ayan, tatakpan natin yung ating incubator. Ganun na. Hindi na natin kailangan pang tulungan na makalabas. Kasi nga, yung tulong na ibinigay natin is yun pong pinalambot natin yung shell ng itlog. Ayan. So, ganyan na po kasimple yung aking incubator mga kapatid. So, ito po. Sana nasagot ko po yung tanong ng ating isang customer o yung isa nating kapatid na nagtanong po kung ano po daw yung remedyo doon sa mga itlog. So, tandaan nyo lang, basta't nakuha nyo na po yung saktong temperature ng incubator, tapos nakuha nyo na rin yung humidity. Yung humidity mga kapatid dito is nasa 55 to 70%. Madalas yung reading nun ay nasa 64 to 65. Ayan. So, yung ginagawa ko po, hindi na ako gumagamit ng seater. Kung hot sir. Dati nakikita nyo, may gamit po akong seater dito. Hot sir. Pero ngayon, hindi na. Seater at hot sir na po. Ang ginagawa ko na lang, nagbabasa po ako ng itlog once na may mag-crack po na 1, 2 o 3. Spray na talaga. Kung may butas lang, yung may butas na po yung crack ng itlog, tinatakpan ko yung butas tapos ini-sprayhan ko yung buong itlog. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo mga kapatid. Sobrang init po ngayon ng panahon, pero salamat po sa Diyos dahil ongoing, maganda pa rin yung papisa ng aking incubator. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.